Hindi masamang magalit, pero yung galit na mishandled, mismanaged, and misused ay pwedeng mag-cause ng problema sa ating buhay. That's why by definition, ang bitterness ay yun yung pinahabang galit. Galit na hindi na iproseso, sakit na hindi nakahanap ng kapatawaran. Ibig sabihin, you refuse to forgive. And because you refuse to forgive, yung galit naging bitterness. Yung galit napunta sa resentment at nauwi sa bitterness. Kumbaga parang yung bitterness nagkaroon ng malalim na ugat, nagsimula sa tampo, yung tampo naging galit, at yung galit ano nangyari? Naging bitterness. Kaya nga po maraming tao ang nilumpo ng tampo. Because dahil dun sa tampo at galit na kanilang naranasan, amen, dahil naranasan nila yung puot sa kanilang puso, mas pinili nilang mag-dwell sa bitterness instead na makahanap ng forgiveness. When you refuse to forgive, yung galit lumalago. When you refuse to forgive, yung pain o sakit ay lalong lumalago. Once again, bitterness is a result of not forgiving someone. When you refuse to forgive, kapag tayo po ay umiwas na magpatawad dun sa mga taong nakasakit sa atin, mga taong nanloko, nanlamang at nanamantala sa atin, ito pong galit na ito ay pwedeng mauwi sa bitterness. Kaya nga po ang isang taong bitter, ang kanyang objective, hindi mawawala yung galit sa puso ko hanggat hindi ako nakakahanap ng ganti o hindi ako nakakahanap ng revenge. Hanggat hindi ko na ipagtatanggol at na ipaghihiganti, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Niloko niya ako, lolokohin ko rin siya. Pinagsamantalahan niya ako, gagawin ko rin yun sa kanya. Pero ano ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9? O verse 8 to 9. Ang sabi po ng Bible, patience is better than pride. Everybody say, patience is better than pride. Do not be eager in your heart to be angry. For anger dwells in the heart of fools. Look at this. Ang pasensya daw po, ang pagpapasensya ay higit na mas maganda kaysa sa pride. Lagi ko nga po itong binabanggit, yung 1 minutong pagpapasensya ay pwedeng magbigay sa iyo ng taon o dekada na kapayapaan. Kasi nga naman, kapag ikaw ay hindi nagpasensya, pwedeng mapahamak ikaw sa mga desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Kaya nga sabi ng scripture na binabasa natin, huwag kang masyadong eager sa iyong puso na magalit. Kumbaga ang sinasabi ng scripture, huwag kang maging magagalitin na lahat ng bagay ay hahanapan mo ng bagay na iyong ikakagalit sapagkat kung yung galit na yan ay mamamayani sa iyong puso, magre-resulta ito, kumbaga ito nga daw po yung sinasabi, na yung anger ay nananahan dun sa puso ng mga fool. Amen? Sa puso ng mga mangmang. Bakit mga kapatid? Hindi rin natin mahuhusgahan sapagkat gustuhin man nating makalaya dun sa bitterness, gustuhin man nating makalaya at magkaroon ng pagpapatawad, alam natin na minsan hindi rin tayo aware. Kumbaga, ignorante rin tayo at inosente rin tayo. Paano ba natin maipoproseso itong pain sa ating puso? Because yung unprocessed pain na yan ay nagli-lead sa bitterness. At dahil yung bitterness ay nanahan sa ating puso, it will now start to poison your heart. It chokes your joy, it chokes your peace, it destroys relationship. Nagiging cancer ito sa ating kaluluwa at ito ay nagiging emotional suicide. Lumulumpo sa ating pagtawag, hindi tayo maka-move forward, hindi natin malakaran ang plano ng ating Panginoong Yesus. Yun nga lang nakakalungkot mga kapatid that most of us, we want to feel the freedom, we want to experience the freedom, but unfortunately, many of us doesn't know how to process that pain that we are feeling right now. Hindi naman kasi tayo naka-attend ng isang seminar kung anong gagawin natin kapag may mga taong naka-break ng ating puso. Pag na-heartbroken ka, marami sa atin hindi naman nakapag-training kung paano natin i-handle yung mga heartbreaks ng ating buhay. Kung kaya't minsan gumagawa tayo ng isang desisyon na i-address itong issue of bitterness na minsan imbis na ma-address yung bitterness na di-destroy natin ang ating buhay, nagke-create patuloy ng self-destruction. Kumbaga parang sa bahay, ang problema mo lang yung mga peste at mga ipis, ang solution mo, sinunog mo yung buong bahay mo. It doesn't work that way. Amen. There is always a solution and I believe biblical solution ng Panginoon that instead of dealing with bitterness, minsan ang ginagawa natin, we burn bridges. We destroy relationship. Na minsan ang sinasabi lang naman ng Panginoon sa atin is to get rid of it. Ano sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 31?
Ang sabi niya, Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, all rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ Jesus, God forgave you. Balikan mo yung verse 31. Ano sabi ng verse 31 uli? Yung first two words, sabay-sabay nating banggitin, get rid. Everybody shout, get rid. Pag sinabing get rid, evict it. Palayasin mo. Because ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag yung bitterness, yung rage, yung anger, yung brawling, yung slander, lahat ng form of malice, pinanatili mo sa iyong puso, it will destroy your life, it will defile your heart. And notice mga kapatid, itong verse na ito sa Ephesians 4 ay sinulat sa mga believers sa Church of Ephesus. Listen, sinulat sa mga believers meaning pwedeng-pwede na ikaw ay Christian pero bitter. Hindi dapat, pero posibleng ang isang mananampalataya, ang isang naniniwala sa Diyos ay merong bitterness sa kanyang puso. Kaya nga pa ulit-ulit tayong tinuturuan ng Panginoon, magpatawad tayo. Forgive. Di ba po last Sunday, kung maaalala ninyo, ang sabi ni Apostle Paul din sa atin, amen, make allowance for each other's fault. Kaya nga po, forgive. Forgive. Ibig sabihin, bago pa man mangyari ang isang offense, meron ka ng preconceived decision na kung ano man ang magawa ng taong ito, naghahanda na akong patawarin siya. I am ready to let it go. I already anticipate the offense kasi alam ko na ang taong ito ay hindi perpekto. That people is going to do something that will offend me. May mga gagawin ang isang tao na makakasakit ng aking nararamdaman, kaya napakahalagang matutunan natin ang magpatawad. Everybody say, sabi mo sa katabi mo, kailangan mong matutunang magpatawad. Everyone needs to learn how to forgive. Kasi ang forgiveness, yan lang po ang makakapagpahinto dun sa feeling of resentment. Yung forgiveness lang ang makakapagpahinto dun sa feeling natin na gusto nating makapaghiganti. At ito ang pinakamasakit mga kapatid. If you don't forgive, it affects your relationship with the Lord. Let me repeat. If you refuse to forgive, it will affect your relationship with the Lord. Pastor, how can I forgive without forgetting? Kasi sa totoo lang, Pastor, gusto ko magpatawad pero hindi ko makalimutan yung nararamdaman, yung ginawa niya sa akin. Kahit 10 taon na nakakalipas, hindi pa rin mawaglit sa isip ko, parang kahapon pa rin yung lahat ng bagay na ginawa niya sa akin buhay. Pero I personally don't believe in that principle that we invent called forgive and forget. Kasi sa totoo lang, pag may ginawang isang tao sa iyo, lalo kung yan ay life-altering scenario, hindi mo yan makakalimutan. Lalo kung may mga physical manifestation yan, may mga physical effect yan sa iyong buhay, hindi mo makakalimutan kasi every time na makikita mo, halimbawa nga lang yung mga scars natin, di ba? Every time makikita mo yung scars na meron ka, peklat man yan sa tuhod, sa hita, sa kamay. Every time makikita mo yung peklat, naaalala mo kung kailan ito nangyari, saan ito nangyari, sino ang gumawa nito. Pero katulad ng peklat, maaalala mo kung kailan siya nangyari, maaalala mo kung saan siya nangyari, maaalala mo kung paano siya nangyari, pero wala na yung sakit. Peklat na lang siya. You remember what happened. Forgiveness is still remembering what happened, but you don't remember the pain anymore. Amen? You remember it without pain. You still remember it, but you remember it without pain. Bagay na bagay dito yung story ni Joseph, mga kapatid, kasi kung hindi niyo po alam si Joseph po, mga kapatid, ay dumanas din ng iba't ibang epekto ng bitterness ng kanyang mga kapatid sa kanya. Alam natin ang storya na si Joseph na anak ni Jacob, Joseph the dreamer nga kung tawagin natin, ay dumaan sa matinding pagsubok, pananakit. In fact, they tried to kill their brothers, si Joseph ito. Pero at the end of all these things that happened into his life, ang sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, kausap niya ang kanyang mga kapatid na nanakit sa kanya. Kapatid niya na gumawa ng masama sa kanya. Kapatid niya na nagbenta sa kanya at ginawang alipin. Ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ano sinasabi ni Joseph dito?
Alam kong ang intention ninyo, saktan ako. What you did to me is wrong, but it made me strong. You intended it to harm me, but God used it, amen, for good to accomplish what was being done for me. Bakit? Kasi yung anumang purpose ng Panginoon, anuman yung dream na nilagay ng Lord sa puso ni Joseph, hindi man na-accomplish based sa expectation ni Joseph, ginamit ng Lord ang lahat ng kasamaan ng kanyang kapatid upang ang purpose ng Lord ay mamayani pa rin sa kanyang buhay. Kasi kahit gaano ka-wicked ang ginawa ng tao sa iyo, hindi niya mape-prevent ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! Kahit na gaano kasama ang ginawa ng ibang tao sa iyo, hindi niya mape-prevent ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay, kasi ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay will still prevail. Ano nangyari kay Joseph? Masakit ang kanyang pinagdaanan, pero nilagyan niya ng purpose yung kanyang pain. Let me repeat. Nilagyan niya ng purpose yung kanyang pain. Oo, nasaktan ako, pero ginamit ng Lord yung sakit na ito para ngayon ay makatulong ako sa inyo. Para mas maunawaan natin yung nangyari kay Joseph, you have to understand what really happened to him. Kasi kung hindi po ninyo kilala si Joseph mga kapatid ay pang-11 na anak ni Jacob. Pangalawa sa bunso, at alam nyo, pagka pinag-aralan nyo ang buhay ni Joseph, medyo matagal talaga because 12 chapters ang dedicated para sa buhay ni Joseph. And sabi na scripture, itong si Joseph, although pangalawa sa bunso, hindi naman naging lihim ang Bible sapagkat ang sabi na scripture, yung kanyang tatay na si Jacob, favorite itong si Joseph. No? Ang sabi na scripture, Jacob loved Joseph more than all of them. Kahit na sila ay 12 magkakapatid na lalaki, silang lahat mga kapatid ay inibig ng kanilang ama, pero ang pinaka-favorite ng kanilang tatay, si Joseph. In fact, one time, itong si Jacob ay gumawa ng parang coat, no? Ng isang balabal, at ang dami magkakapatid, pero si Joseph lang ang binigyan. Ang tawag nga sa English dyan is coat of many colors, although upon digging the study, hindi naman necessarily colorful yung coat, pero parang mahaba itong coat na to, na kapag ang isang tao ay nakasuot ng mahabang coat, ang sinasabi, hindi required na ang taong ito'y magtrabaho. So siguro nung nakita nung kanyang mga kapatid na ang dami-dami namin magkakapatid, pero bakit itong si Joseph lang yung parang hindi na dapat magtrabaho? Ano yan, may favoritism ba siya? Kaming lahat magtatrabaho, pero siya parang hindi na siya magtatrabaho. Nag-create ito ng selos, nag-create ito ng inggit, nag-create ito ng galit sa puso ng kanyang mga kapatid. So kung mapapansin nyo, nagsimula ito because they felt na yung kanyang tatay ay may favoritism. Now, if you understand, kung uugatin mo pa yung kontekstong ito, kung kilala po ninyo at lalo kung alam niyo yung mga Bibles ninyo, alam niyo na yung mga magulang ng anak ni Jacob, si Leah at si Rachel, may competition na, nagko-compete sila kung sino yung pinakamabilis na magpuproduce ng anak. So, yung rivalry ng mga nanay ay parang naisalin at nagkaroon din ng rivalry yung kanilang mga anak. They are trying to find validation sa kanilang tatay, sino talaga sa amin ang pinakamahal. So it started with a competition dun sa nanay, hanggang yung competition na dala sa mga anak. So mapapansin ninyo mga kapatid, hindi basta-bastang pinagtangkaan ng mga kapatid ang kanilang kapatid na si Joseph na patayin. Meron itong pinanggalingan at meron itong pinag-ugatan. To make matters worse, no? Galit na nga ang mga magkakapatid. One day, itong si Joseph ay nanaginip pa. At base sa kanyang panaginip, lahat silang magkakapatid ay nag-aani sa field. At lahat ng kanilang inani, ang sabi ni Joseph, nagulat ako kasi sabi niya, yung mga inani ko, may napaligiran ng mga ani ninyo. So yung harvest ni Joseph ay pinaligiran ng harvest ng kanyang mga kapatid. At yung harvest ng kanyang mga kapatid ay biglang nag-bow down sa harvest niya. Now, na-offend lalo yung kanyang mga kapatid. Ang sinasabi niya, anong ibig mo sabihin? One day, magtatrabaho kami sa iyo? Na ikaw ang magiging boss namin? Amen? Hindi na nga maganda yung kanilang senaryo, yung kanilang pinagdaanan, and yet, mas lalong tumindi yung galit ng kanyang mga kapatid. Naniniwala ko mga kapatid na walang issue ang kanyang mga kapatid sa pangarap ni Joseph. May issue sila kasi parang lumalabas, wala silang lugar dun sa pangarap ni Joseph. Na parang dun sa success na gagawin ng Lord kay Joseph, parang hindi sila kasama. Ano, naniniwala ko sa buhay din natin, may mga tao talaga na hindi naman sila against sa success mo. Against lang sila kapag yung success mo ay naungusan yung success nila. Pag higit na maging mas successful ka sa kanila, wala silang problema mag-succeed ka,
makakuha ka ng breakthrough, makakuha ka ng miracle, as long as yung miracle mo ay hindi mas mataas sa miracle nila. Amen? Because kapag yung miracle mo ay naging mas mataas sa miracle nila, yun yung kanila nagiging trigger point. Yung trigger point nila, yung insecurity, yung envy, amen? At yung friend o yung family mo na supposedly nandyan para sumuport sa'yo will become a threat. Nagiging threat ka sa kanilang buhay, no wonder they get bitter on you. Or vice versa. Ikaw naman yung ganon. It seems to them that Joseph is so prideful. Napakayabang mo naman. Bakit mo nasasabing kami ay luluhod sa'yo? Kinommunicate niya lang naman yung vision. Ipinakita niya lang sa kanyang mga kapatid yung kanyang naranasan, and yet na-misunderstand ng kanyang mga kapatid. Which made me realize, mga kapatid, na talaga napakahalaga how we communicate with our friends and family, because most of the anger and misunderstandings that we felt is a result of lack of communication. In fact, ang sabi nga ng scripture, dahil sa galit nila kay Joseph, they are having a hard time listening to their brother. Ano man ang sabihin ni Joseph, hindi na nila pinapakinggan. They don't pay attention to him anymore. So mapapansin ninyo, mga kapatid, na yung communication, amen, kahit na i-communicate natin, kung walang comprehension on the other side, mag-create ng misunderstanding. So, yung comprehension is impossible when you don't pay attention. Hindi talaga nila maiintindihan si Joseph kung hindi sila nakikinig kay Joseph. And then because of that bitterness and because of that anger, lumaki ng lumaki, pumait ng pumait, parang katabi mo, ang pait. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pait mo. Biro lang. Okay? So, pumait ng pumait hanggang one day, they decided to kill Joseph. Lumaban si Reuben, sabi niya, wag natin siyang patayin. Ihulog na lang natin siya sa balon kasi si Reuben ay may intensyon na balikan si Joseph at iligtas. Pero nagkasundo silang ibenta na lang itong si Joseph at palabasin sa kanilang tatay na patay na ito. Amen? And we all know the story. Binenta siya sa mga Ismailita, binenta ng mga Ismailita sa Egyptians itong si Joseph, at si Joseph ay nakulong because na-frame up siya, amen, ng asawa ng general, ng president of Egypt. This is a long story, but what we are trying to understand here, mga kapatid, is that because inalaw ng mga kuya, ng mga kapatid ni Joseph, yung bitterness at galit na lumago sa kanilang puso, nagresulta ito na magdesire silang patayin ang kanilang sariling kapatid. Because, listen to me, because bitterness is not always obvious. Posibleng merong bitterness sa iyong puso na nagtitake root, nagkikreate ng ugat. At yung ugat ay lumalaki, kaya parang in essence, ikaw mismo ay nagkakaroon ng self-destruction. At maaaring ang sakit na nararanasan mo ay resulta ng abusive parent na meron ka. Maaaring yung sakit na nararanasan mo ay bunga ng business partner mo na nag-take advantage sa'yo, nilamangan ka at niloko ka. Maaaring yung sakit na nararamdaman mo ay galing sa kaibigan na pinagtaksilan ka, binetray ka, at parang sinisiraan ang iyong pangalan. Maaaring yung sakit na nararamdaman mo ay galing sa isang simbahan na tingin mong dapat sumuporta at nagmahal sa'yo pero you don't feel the love to them or from them. Nangako o posibleng yung sakit na nararamdaman mo ay bunga ng panluloko ng iyong asawa sa iyo, na nangako kayo sa isa't isa that till death do us part, pero hindi pa kayo patay, naghiwalay na kayo. Amen? Maaaring yung sakit na iyan ay bunga ng mga pang-aabuso at pananakit ng ibang tao sa iyo, at ngayon ay nahihirapan kang magtiwala because somebody betrayed you in the past. Na kapag may birthday party, inaalam mo muna kung sino-sino mga invited dito. Hindi mo sinasagot ang kanilang tawag, hindi ka nag-i-email sa kanila. You are hurt and you are mad. Hindi natin minamaliit ang mga sakit na nararamdaman natin. May mga totoong sitwasyon na ikaw talaga ang tama. Pero hindi rin po natin basta-basta pwedeng alisin na lang ang pagkakataon at posibilidad na posible rin na tayo ay naging too sensitive lamang. Because sometimes, it's not about the experience. It's the way we see that experience. It's the way we interpret that experience. Maaring wala naman talagang intention si Joseph na magyabang sa kanyang kapatid. Pero the way they interpret it is parang nagiging prideful si Joseph sa kanila. Kung kaya't si Joseph ay binenta nila. Inakusahan si Joseph ng asawa ng paraon, ng general of Egypt. Amen, na pinagtangkaan siyang i-rape.
Napunta siya sa kulungan, kinalimutan siya ng mga naging kaibigan niya doon sa kulungan, pero ginamit ng Lord lahat ng kanyang mga naging experience to bring Joseph to his God-given destiny. And I believe with all my heart, gagamitin ng Lord ang lahat ng mga experience mo, the good and the bad, to bring you to your God-given destiny. Look at this. Si Joseph ay nakaranas ng heartbreak, but he shined anyway. Heartbreak is inevitable, but shine anyway. Sabihin mo nga sa katabi mo, shine anyway. Kahit may pagsubok, shine anyway. Kahit na ikaw ay pinag-uusapan nila behind your back, shine anyway. Just do your best. Just walk in the purposes of God in your life. Just shine. Everybody say shine. And there you go. Ang sabi ng scripture, habang si Joseph ay nandun na bilang vice president ng Egypt, nagkaroon ng matinding tagutom. Amen. Sa Egypt, at napilitan ng mga Israelites na maghanap ng pagkain sa Egypt. At nagulat si Joseph kasi merong isang grupo ng mga tao na lumapit sa kanya, familiar sa kanya, yung palang mga kapatid niya na nagtangkang patayin siya. Na-recognize niya yung kanyang mga kapatid, pero hindi siya na-recognize ng kanyang mga kapatid. Which I believe with all my heart is simply because I believe, naniniwala ako that it's possible that Joseph already find that forgiveness in his heart. He did not allow these things that happened into his life to embitter his heart. Hindi niya hinayaang pumait ang kanyang puso just because of what happened in the past. Hindi niya na mababago ang nakaraan, pero ang kaya niyang baguhin yung kanyang future. He stopped harboring that bitterness until, to cut the long story short, until such time that he revealed himself to his brothers. Hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid, siguro dahil sa eyeliner, kasi diba sa Egypt may mga eyeliner sila. Siguro kaya hindi nila nakilala si Joseph. Hanggang corny ha. Okay? Hindi nila nakilala si Joseph, pero finally, ni-reveal ni Joseph ang kanyang sarili. Ang sabi ng Genesis 45, verse 1 to 5, then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out, have everyone leave my presence. So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. Meron silang private meeting. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Inamin ni Joseph, ako ito. Hindi niyo na ba natatandaan? Pinagtangkaan niyo akong patayin. Pero ako na ito, kamusta ang tatay ko? At ang mga kapatid niya, shock silang lahat. Hindi sila makapagsalita at natakot sila sapagkat alam nila na isang salita lang mula kay Joseph, pwede silang ipapatay. Amen. And I find it so encouraging, mga kapatid, na Joseph in essence, have the capacity to hurt them, have the capacity na maghiganti sa kanyang mga kapatid, and yet he chose to forgive. And yet he chose, amen, to let go of that bitterness. Masakit yun eh. Masakit kasi, mga kapatid, na ikaw ay i-betray ng ibang tao, pero mas masakit kapag kaibigan mo, kapag mag-anak mo pa. Yung saktan ka ng kaibigan mo, yung i-correct ka nila, yung sabihan ka nila na baguhin mo to, ayusin mo yan, i-correct mo to, pay attention to this matter, magpasalamat ka kahit nasaktan ka, at least sinaktan ka nila ng harapan. Ang mas masakit, yung sinasaktan ka, they are stabbing you at your back. Hindi nila sinasabi sa harap mo, pero pinagkakalat na pala nila sa ibang tao. Di ba ang sakit ng ganong pakiramdam? Katulad ni Judas, di ba? Nung ipinagkanulo niya, trinaydor niya ang ating Panginoong Hesus, hinalikan pa niya. Yung mga Judas kasi, halik sa iyo yan. Pero may iba na palang intensyon, kaya ingat kayo, hindi lahat ng humahalik sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, kiss me not. O touch me not. I'm just trying to prove a point, mga kapatid, na it's very important for us to accept that reality that there are some people that will never like you. But you have that choice always na wag mong i-harbor, wag mong palakihin, wag mong i-nurse. Alam niyo yung galit, yung puot, yan yung pag ni-nurse mo, hindi gumagaling, lalong lumalaki. No, wag mong i-nurse yung pain, wag mong i-nurse yung bitterness. You allow the Holy Spirit to enable you to let it go so that the Word of God will be able to accomplish its purpose on your life. And as I close this,
Maaaring sinasabi nyo, Pastor, di mo alam kung gaano katindi ang sugat na aking nararanasan. Hindi mo alam kung gaano katindi ang pain na naranasan ko. At this point, hindi ko kailangan ng encouragement. Totoo, I agree with you. Naniniwala ako na may mga pagkakataon sa ating buhay that we are so hurt and wounded that encouragement is not enough. And yes, we need encouragement, but sometimes we need instruction. Bakit? Kasi pag sugatan ka na, halimbawa, kunwari, naglalaro ka, tapos bigla ka natalisod, sugatan ka, duguan ka. The last thing that you want is encouragement. Yung sugatan ka na, nagdudugo ka pa, kaya mo yan. Huwag ka susuko. Diba? You don't need encouragement at that point. What you need is instruction how to fix this problem, how to fix this bleeding, because many Christians right now are bleeding themselves to death. The million-dollar question is this, as we close this series right now, how can I beat bitterness? How can I defeat this bitterness that is killing me and killing the relationship in my life? Do you want to beat bitterness? Yeah, Romans 12. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. 19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay. Now he's quoting, Apostle Paul was quoting from Proverbs 25 verse 21 to 22. And on the contrary, ang sabi ni Apostle Paul, in fact, kung ang kaaway mo ay gutom, pakainin mo. Kung kaaway mo ay nauuhaw, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Si Apostle Paul, ang pinag-uusapan niya rito is, paano ba tayo magre-response bilang isang Kristiyano kapag may mga taong gumawa sa atin ng mali? Kung mali ang naging pagtrato ng ibang tao sa atin, paano ba tayo magre-response? Ano ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Pwede tayong gumanti ng masama sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Let me repeat. Pwede tayong gumawa ng masama sa mga taong gumawa ng kasamaan sa atin. Pero ang sinasabi rin ni Apostle Paul, pero kung gagantihan mo ng masama ang masama, ano ang pinagkaiba mo sa mga taong nanloko at nagsamantala sa iyo? Ang sinasabi ni Apostle Paul, do not repay anyone evil for evil. And I believe with all my heart that the solution for this bitterness is for us to let go of our desire for revenge. Kung ang nasa puso mo maghiganti, kung ang nasa puso mo gawin din siya ng masama, hinto mo yung ganyang mindset. Instead, imbis na kasamaan ang isukli mo sa kanya, yung mga kaaway mo, pakainin mo pa. Yung mga kaaway mo, painumin mo pa, kasi kapag ginawa mo yung pagpapakain at pagpapainom sa kanila, para ka naghihip ng burning coals on his head. Para mo silang nilalagyan ng uling sa kanilang mga ulunan, hindi sila mapapakalit, magugulat sila. Bakit ginawan ko na siya ng masama? Ginagantihan pa rin niya ako ng kabutihan. Practically speaking, bukas, pagpasok mo sa opisina, yung mga taong galit na galit ka, ilibre mo kaya ng lunch? No, wag mo lang basta ipag-pray, kasi sabi rin naman ng scripture, ipag-pray mo, pero wag mo ipag-pray na malunod, matalisod, o kaya mahulog sa bangin, o kaya malunod sa dagat ng Negros. Hindi yun eh. No? O dalhin mo sa Darwin, o kaya dalhin mo dun sa Cadiz, ilunurin mo dun sa dagat doon. Hindi yun eh. Ang sinasabi ni Apostle Paul, ginawang kanila ng masama, pero wag mo silang gantihan. Kung gagantihan mo sila, gantihan mo sila ng kabutihan, because, ang sabi ng scripture, your generosity, yung pagpapakain at pagpapainom mo sa kanila will surprise them. Magugulat sila ngayon. Paano nangyari ang mga taong itong ginawan ko ng masama ay nagpakita pa rin ng kabutihan sa akin? Alam ko na yung sinasabi ko ngayon ay napakahirap because naranasan ko ito. No, sa aming buhay ni Jenny at sa buhay ko bilang pagpapastor, maraming tao ang nakapanakit ng aking damdamin. Maraming tao nagsabi ng iba't ibang mga bagay sa akin. Nagparatang, nag-accuse ng husga. No, sa mga bagay na posibleng hindi nila alam sa akin. A lot of people are talking behind my back. A lot of groups of people are talking behind my back. At least that's what I know. Pero you know what? I have made that decision early on in the ministry na sinabi ko na kagad sa sarili ko, kung gagantihan ko sila ng mga bagay na ginawa nila sa akin, ano pang pinagkaiba ko sa kanila?
I will just repay them with goodness and kindness. Ginawa nila ako ng masama, sinabihan nila ako ng masama, pero gantihan natin ang kabutihan. Ilibre pa natin, pakainin natin, ipanalangin natin. And you will be surprised, mga kapatid, that these people that have hurt you will be surprised in the way you react and respond to what they are doing to you. And yes, ang sinasabi natin dito, hindi natin dapat i-allow ang ibang tao that will repeatedly abuse us and will repeatedly taking advantage of us. Kung paulit-ulit kang inaabuso at paulit-ulit ka namang pinagsasamantalahan, syempre, lumayo ka naman dyan. Pwede mo naman silang ipanalangin na malayo ka. Amen? Yung mag-benediction ka sa kanila, and the Lord will bless you. Amen? And keep you. Make His face shine on you. Be gracious to you. Turn His face towards you and give you peace. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos kunin mo yung cellphone mo, punta ka sa Facebook, block mo sila sa Facebook. Amen? At least I pag-pray. Amen? Because you have to distance yourself sometimes. No? Because don't allow the opinion of 2 to 3 people to keep you from the destiny that God has in your life. What I'm trying to say is this: in order for us to beat that bitterness, we have to have this kind of mindset that revenge is not a solution. Katulad ni Joseph, put purpose in that pain. That God allowed it to happen for a reason. Hindi i-allow ng Lord na mangyari kung ito'y makakasira sa ating destiny. Yes, it's okay to set that boundary, but you don't have to repay evil with evil. Because even the man's wicked intention in your life can never prevent the plans of God in your life. Ang puso mo sugatan, it was a painful experience. The tears in your eyes are present, but in due season. Everybody say in due season. In due season, it will be clear to you why the Holy Spirit and God allowed it to happen in the first place. It's not apparent right now, hindi obvious right now, but in due season, ma-appreciate mo. Kaya pala inalaw ng Panginoon kasi alam niyang makakatulong sa atin. It doesn't make sense right now. It's not analytically okay right now. Parang it's stupid to make that decision right now. Pero kapag nilet go mo yung bitterness, para mo na rin inalaw lalo ang Holy Spirit to come into your heart. Lord, help me to move forward. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mapagtagumpayan ko po ang lahat ng galit at sakit na aking nararamdaman. Kasi ang buhay, sasaktan ka. Ang mga tao sa buhay mo, pagsasamantalan ka. Kung si Jesus nga may Judas sa kanyang buhay, what makes you think na walang magiging Judas sa iyong buhay? There will be some people that will hurt you. There will be some people that will betray you. Pero ang gusto lang sabihin sa atin ng Panginoon through this series is that freedom is available. At ang susi ng freedom, forgiveness. Kailangan mo magpatawad para ikaw mismo, kapatid, ay lumaya. When you keep on being bitter, bitterness will always focus on the past. But forgiveness will give importance to the future. Give importance to reconciliation. Will give importance to moving forward and letting it go. Maaring, after this service, maaring sinasabihan ka ng Panginoon na, tawagan mo na, i-chat mo na, mag-schedule ka na ng lunch or dinner to settle that argument and to settle that misunderstanding. Maybe it's time for you to go back home and reconcile with your family. Maybe it's time for you to go back to that church and find forgiveness dun sa mga taong nakasakit sa iyo at mga taong nasaktan mo. Katulad ng mga kapatid ni Joseph, yung kanilang bitterness ay nag-lead para patayin nila ang kanilang kapatid. Pero si Joseph, sa kanyang forgiveness, nag-lead ito ng restoration and reconciliation. And that's our prayer for you today. That the relationship in our lives will encounter reconciliation or at least restoration. Na yung mga taong nakapanakit sa iyo, makahanap ng puwang na ikaw ay makapagpatawad sa kanila upang ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay mangyari at maganap. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us bow our heads and let us pray. Father, we thank you for this great opportunity that you have given to us. Maraming salamat, for we know, God, that your word has been an encouragement to all of us to live our lives, Lord God, worthy of the calling to which we have been called. Forgiveness is hard, but we thank you for always reminding us that forgiveness is possible.
Mahirap para sa amin pero alam naming magiging posible. Kasi sa tulong ng banal na Espiritu, makikita namin, Panginoon, na meron kang plano sa aming buhay. Sa mga kapatid ko, Lord God, na nag-struggle with forgiveness. They are having a hard time, Panginoon, na makahanap ng pagpapatawad sa kanilang puso. Lord, ipaunawa niyo po sa kanila, Panginoon, na ang forgiveness will help them make it through this season. That this unforgiveness and resentment or bitterness is choking their peace, it's choking their joy, and it's time to let go. Enable us, Lord God, to let go. Enable us to forgive. Enable us, Lord God, na tanggalin ang lahat ng forms of bitterness in our heart so that your name will be glorified through our lives. All glory belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen.